Have you heard about autonomous drones and self-driving cars? Yes. Actually, ano sila, isa siya sa emerging field ng artificial intelligence as well sa robotics. So, isa siya sa mga bagong research area na in-explore ng mga scientists sa engineers. So, what are the latest news that have you heard from these technologies? As of now, ang pinaka-latest kasi yung nasa experimental stage pa lang yung mga technologies na to. Pero may mga prototypes na, mga early prototypes pa lang. So, tinetest pa lang kasi eventually mag-overlap sila kasi dun sa human environment. So, tinetest pa yung safety for the humans. So, do you think that they're beneficial and useful? Definitely, no? Kasi lahat naman ng technology na nag-develop, useful. Pero, depende siya kung paano mo kasi gagamitin. Pero kung gagamitin mo siya sa isang application na for for convenience, kasi lahat naman ng technology intended for convenience, may pagkakataon na nakikita ng tao ng ibang use kasi yun yung nakaka-harm. Pero yung definitely yung mga technologies na to intended for human comfort and peace. What do you think are the advantages and disadvantages of these new technologies? Advantages first, syempre, since these are robots and technology, syempre, mapapagaan yung trabaho ng human. At saka yung risk sa health, yung danger sa buhay ng tao na mabawasan. Definitely robotics. Yun talaga yung primary purpose niya, no? Magkaroon ng alleviation sa stress sa danger human health. What do you think that would be the effects of the autonomous drones in the economy? Definitely yung mga transactions, saka yung syempre yung mga trabaho na pang tao, ma-automate yan eh. So less error, tapos program yung robot. So mas mapapabilis siya. Mas marami yung production, definitely. So, do you think that autonomous drones and vehicles replace the need for human drivers and deliveries? Kung marirefine talaga yung technology, magkakaroon ng mataas na accuracy talaga sa yung precision ma-develop talaga in the future. Pero matagal pa sa tingin ko. Pero ang idea doon, makikita pa din ng mga researchers, mga scientists, yung magiging future use niya. So definitely magkakaroon ng time na kahit hindi i-replace, eventually magkakaroon ng interaction. Pwedeng gamitin yung mga robots na to as aid sa human activities. Considering the geographic terrain and dense urban areas of the Philippines, do you think that the technology will thrive in the Philippines? Definitely, no? Kasi sa itsura ng country natin, di ba? Puro islands tayo, remote yung areas. Yung mga robots na to, magpapabilis na sa transport. For example, sa delivery, sabi mo kanina. So, yung great distance, madaling makakat ng robots as compared sa human. Kasi syempre, may health consideration. Dito, pwede mo siyang i-transfer activity sa machines. So, hindi mo inaalala yung health ng tao. What do you think the application of these new technologies? For now, ang nakikita applications kasi yung sa logistics nga, surveillance, as well as yung delivery nga, yung pagdadala ng packages or ng mga goods from one area to another na mas mabilis, no? Kasi wala tayong iniisip na health ng human. Pero in the future siguro may isip din na i-apply ito sa military use. Tapos may mga emerging technologies na sa construction. So parang ang limit lang talaga is the imagination ng designer talaga ng robots. Thank you. Do you think that this new technology will be accessible by the public? Katulad naman ng kahit anong technology, no? Tulad ng example dati, yung mobile phones. So yung mobile phones dati, yung cost nila mataas, no? But eventually, habang nade-develop siya, yung cost ng production, mababa pa din eh. So definitely, sa future yan, mas mura na siya.
So if you're given a chance, would you buy a drone or a self-driving car? Siyempre, kasi sa field namin o sa research, meron na talaga akong drones na siyempre dinedevelop. Pero sa civilian use, most probably dadami yung tao na bumibili niyan eh. Kasi maraming applications na pwede mong ipag-applyan sa kanya. No? Not only yung mga mga delivery, ganyan. Meron na nga ngayong application yung nagdadala ng camera for photography, pwedeng pang hobby, pang games. And eventually may mag-emerge pang application yan. Okay, thank you. Okay, thank you.